Yes. Opo. Yes. Opo, Dr. De Castro, okay, meron pong sinasabi dito na dapat tayo maganda kasi ano bang ginagawi po, anong basa nyo dito sa nangyayari sa ginagawa po ng China ngayon kasi nakapalibot daw sila dito sa Taiwan pero ang sabi nila military drills lang daw po yun, Dr. De Castro. Sasabihin ko ho yung binanggit ho ni US Admiral Indo-PACOM Commander ho, no? Si Admiral Paparoho, no? Nung recently ho, no? Sabi niya, ang ginagawa ng China ngayon, rehearsal sa tuluyang pananakop ho ng Taiwan. So minsan ho, nababahala rin ho ang US Indo-PACOM kung ang ginagawa ho ng China ay kumbaga paghahanda o actually tutuluyan yan na. Opo. So hindi dapat magpakakampante ang Taiwan. Actually ang Taiwan po nakahanda rin Dr. De Castro. Palagi yung nakahanda yan. Kasi talagang sa tingin ho ng Taiwan, ang tingin ho ng komunistang mga Partido Komunista ng China, meron lang talagang malahabang ceasefire mula ho nung tumawid sa karagatan yung gumindang ho kasi may civil war na nagsimula ho nung 1927 ho, sila Mao Zedong, si Zhou Enlai, Communist Party of China, laban ho doon kay Chiang Kai-shek, Kumindang. Opo. Ngayon ho, tumawid sila ng target 1949, mahaba ang ceasefire yan. Sa pananaw ho ngayon ni na China, sa pamumuno ho ni President Xi Jinping, dapat nang tapusin yan. Yung mga napakamahabang civil war nila. At napataon ho sa panahon ho natin. Ayun, okay. Teka, at may paghahanda din tayo dito sa Pilipinas sa dapat gawin daw, Dr. De Castro. Makakaladkad ba ang Pilipinas kung sakaling sasakupin po ng tuluyang sasakupin po ng China yung Taiwan po? Apektado ba tayo dito? Kasi sa geography ho napakalapit ho natin sa Taiwan, lalo na kasi gagawin ng China ho, palilibutan ho niya ang Taiwan. Pag pinalibutan niya ang Taiwan, dapat sakupin ho ng China yung Luzon Strait at doon nandun ang Batanes. Ayun. Dapat kutuin ho ng People's Liberation Army Navy kasi talagang palilibutan niya Oo. Hindi naman niya pwede palibutan lang sa Pacific, no? Sa Miyako Strait at sa Taiwan Strait. Sa mabaho kasi ng Taiwan at sa gitna ng Taiwan at Luzon, yung ating karagatan, Luzon Strait at nandun ho yung isla natin, Batanes. Opo. Sasakupin ho yan ng mga Chino. Opo, okay. Yung bang pagpunta rito ni Defense Secretary Pete Hegseth, may kinalaman po sa ginagawi ngayon ng China, Dr. De Castro? Yes, Dalawang factors ho yan, no? Dalawa. Una ho kasi, last month ho, in-announce na ho ng Taiwan, ng presidente nila, si President Lai, na ang China is a foreign hostile force. Kasi ang nangyayari sa Taiwan, napapansin ho natin yung mga yung mga alleged spies ho dito ho, no, na 4 na ho yata yung nahuli, di ba po ba? Opo. Sa Taiwan ho, mas maltindi ho. Kumbaga, naglagay ho ng mga espiya yung China ho sa mismong presidential palace. Na-discovery ho ng Taiwan, 4 ho doon sa kanilang presidential security doon sa presidential security command ho nila, espiya ng China. Ay, ganun. Naku. Kaya ang ginawa ho ng Taiwan, nagtayo ho sila ng military tribunals para i-try yung mga espiya ng China na kinagalit ng China. So nakikita naman ho natin kung ano ginagawa ng mga Chino sa Taiwan, ginagawa rin ho nila dito. Naglalagay ho sila ng mga espiya. Mga spy din, at nagagalit pa sila. Nagagalit pa China pag nauhuli yung mga espiya ho nila. Opo, meron nga. Hindi sa mapahiya. Dr. De Castro, meron nga pong advisory ang Chinese Embassy. Pinag-iingat din yung mga Chinese dito dahil daw sa seguridad dito sa Pilipinas. Ano bang ibig sabihin po nun? Ano bang punto nila doon? Opo. Namumukong na ho sila. Ito ang kapal ho talaga ng mukha ng mga Chino. Nahuhuli na ho sila nagkukonduct ng mga illegal activities like Pege. Yung kay Alice Go ho. Tandaan ho ng bawat Pilipino, Alice Go, nagtanim ho sila dyan. Hindi ho natin alam, sindikato yan or United Front Efforts ng Communist Party of China. Sila pa ho nagagalit. Ganun ho din nangyari sa Taiwan. Dahil talagang, sabi ng Taiwan, biro yun, nasa loob mismo ho ng palasyo, Presidential Palace, 4 ho na mga Chinese spy ho. So, ang China pa nagalit. So, kasama ho yan, 2 ho yan, yung declaration ho ni President Lai
na ang China is a foreign hostile power. And of course, yung recent visit po talaga Opo. ni Secretary Exet. Ito, Dr. De Castro, bago to sa Taiwan. Yung Coast Guard ng Taiwan ay nakaaresto ng isang Chino sakay ng rubber boat na illegal daw na pumapasok doon sa isang island nila doon. Bahagi yata ito ng military drills nila. Pero Grayson, tawag ko doon. Grayson. At matindi ho yung ginagawa rin ho ng mga China. Kinakat na ho yung mga cables. Oo, yun. Yung mga Isa pa yun. cables. Oho. May mga barko ho yung People's Liberation Army's Navy na talaga hong design para lang mag-cut na cable. Sila rin ho yung nagka-cut ng cable ho sa Baltic Sea. Oho. Sa kable ho ng Sweden, Finland na nakadikit ho sa kanila. Kinakat ho. Hindi ho Ruso gumagawa, mga Chino po ang gumagawa. Barko ng mga Chino po. So itong military drill nila ito, hindi lang ito basta drill, Dr. De Castro. Sabi nga ho ni US Indo-PACOM Commander, it's a rehearsal that eventually be the actual act of Chinese blockade. Parang ang sabi ng Taiwan, it is very clear that China is adopting a hybrid approach of gray zone harassment or military exercise. Pakipaliwanag nyo nga, Dr. De Castro? Kasi yung gray zone, short of actual kinetic. No? Sabi ng Taiwan, obvious na to. Pero yung pronouncement to ni General Romeo Browner, na actually we are already at war. Ginagawa na rin ng mga Chino sa atin to sa West Philippine Sea. Sinabi niya yun. Oo. Sinabi. Saka yung cognitive warfare, yung mga paggamit ko ng Chinese influence operation. Sa Taiwan, very active yun. Dito rin, nakikita ho natin. Bumili lang ho kayo ng pandesal dyan sa may bandang Quezon City. Makikita nyo yung operation nila. Malapit po sa inyo. Sa GMA7 po. Ganun ba? Teka mo. Meron din, teka muna, Dr. De Castro, meron ding sabi si Chief of Staff na baka daw yung ating military ranks ay infiltrated na rin ng yung ating armed forces mismo infiltrated na rin ng China. Anong tingin nyo doon? Kasi nung last 6 years nung dating Pangulo very active ang China sa Armed Forces of the Philippines. Marami tayong pinadala na mag-aral sa China po. Sa kapanahon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte po. Ayun. So hindi ko i-discount yung sinasabi ni General Romeo Browner. Na baka infiltrated, mahirap yun. Kung sa Taiwan nga, nangyari na po yun yung kinukwento nyo kanina. Sa loob mismo po ng palasyo, 4 na hindi sinabi kung anong service, pero nandun mismo sila sa, sino ba naman hindi mababahala? Nandun mismo sa, within the presidential grounds, meron palang mga Chinese spies. Siguro dito rin, tapos magkakamukha pa sila dahil isang lahi naman sila, Di ba? Ano yan lang sa accent. Opo. Kung paano sila, although Mandarin ang salita nila, mapapasin mo sa accent, saka paano sila magsulat po. Opo. Teka, yung ating di ba meron tayong karagdagan na Typhoon missile. Opo. So importante nakapwesto na rin po 'yon, Dr. De Castro. Kung in case of kung ano man ang mangyari diyan sa Taiwan at saka sa China, po? Sabi nga ho ni Colonel Francis Padilla, dapat nga dagdagan the more the merrier. Kasi ano lang magagawa nung sabihin nung natin 16 batteries ang China ho ngayon meron ng pinakamalaking hukbong dagat Nadaig na ho nila ang US Navy. Sila nang meron pinakamalaking hukbong dagat. So ano ang ating tinitingnan dito na susunod na mga pangyayari, Dr. De Castro? May expect ho tayo na kasi ang nakakabahala ho dito sa ginawa ng China, unannounced. At hindi na sila gumagamit ng mga names. Dati meron pa silang tinatawag natin mga code names. So ngayon talagang biglaan na Kumbaga sinasabi nga ng kanilang mga analysts, i-continue na to as the new normal. Then eventually itong new normal, magiging rehearsal will be to the actual action na talagang blockade
then eventually invasion ho ng Taiwan. Oo, kasi nga nakapalibot na po eh. Oo. Oo, talagang pinapakita ho nila, napapalibutan nila. Under peacetime condition, pero mag-iiba ho yan. Pag nagkaroon ho talaga ng actual blockade ho, kilos ho na talaga dyan ang United States Indo-Pac conflict. Oo. Ito pala yung sinabi ng Beijing. Dr. De Castro, ito yung sinabi ng... Hello? Yung sinabi ng Beijing, yung exercise, yung kanila daw military exercise is aimed at practicing for precision strikes and a blockade dyan sa Taiwan. Hello? Oo. Pwede mo nilang, Teka, napuputol na. Okay. Sige po. Dr. De Castro, salamat po. Kung nakikinig po kayo na napuputol-putol, maganda itong usapan natin. Okay.